Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay. Dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos, debate-debate. Tapos, sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano yung didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Amen. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpensin nyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam niyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan sa secular na sanlibutan na puro naman kagulihan. Kaya ako ay binigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalain dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian sa pamamahala upang ang bansang magulo ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kabanalan, at magkaroon ng direksyon, at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nanditiyan na. Binigyan tayo ng financial na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak
na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng hustisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng sekular na sanlibutan. Katuparan nito ng sinabi niyang iiwan niya ang kanyang tupang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ko po pa sa Pilipinas ay parang makakawan ng tupa na wala pong shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong sekular na outside of the kingdom na magulong sekular na bansa natin, Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-uusapan magmula pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development, at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang naman sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan, upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw, pumunta rito upang magnakaw, pumatay at pumagsak. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong mundo nito ng politika. Kaya pag tayo nakahawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na makikita nila ang leadership ng gobierno na anak, na walang korupsyon, na walang divisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung saan galing ako'y magkalooban ng Ama na makapangyarihan sa direksyon na binigay niya sa akin na tayo ay maihulog-log bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita natin AOJC ay ganoon din ang gagawin natin sa bansang sekular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan, at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito, sapagkat hindi na natin kailangan ang popularity, hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan, wala na tayo riyan. Gagamitin natin ang lahat ng perang pagpapalang ito na nagmumula sa kaban ng bayan kung sakaling tayo magpapalay makaduklok para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. So pag ang mga tao naman dito ay makakita na meron talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo, na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit nakita ko kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country
maganda, maayos, ang mga estero, malinis, kostal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandito ngayon tulad ng Ministry ng Hinirang na Anak. Alam ninyo, ang threefold ministry ng Hinirang na Anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Egypto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Egypto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilang. Pero ninyo ang problemang yon na mula sa karangyaan, nakita niya, nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala, nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamitin tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalap na tanim na hindi naman nasusunod at kanyang nilapitan ito. Narinig niya ang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo yung panyapak sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Egypto na magulo, na sekular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako'y mababalikin sa secular na sanlibutan. Ako ay gagamitin niya ang leadership ng Hinirang na Anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko, upang naman